Sa mga naghahanap ng trabaho, todo kilakis ang inaabot ng mga aplikante sa kumpanyang kanilang gustong pasukan. Ganon din dapat sa pagpili ng kandidato na magiging leader ng ating bansa. Dapat kilatisin ding maigi sila ng bawat botante. Galing at talin raw niya ay di matatawaran. Maiahon ba niya ang bayan sa kahirapan? Nasa kamay ba ng dating Defense Secretary ang pagsulong sa kaunlaran? Magandang gabi, ako naman Arnold Glavio. Kilalanin at kilatisin natin ang kandidatong si Gilberto Gibo Teodoro Jr. Kilalang galing sa prominente at makapangyarihang pamilya. Siyam na taong siyang kongresista sa unang distrito ng Tarlac. Sa edad na 43, siya ang naging pinakabatang Defense Secretary nang i-appoint siya ni Pangulo Arroyo noong 2007. Ngayon, siyang tumatayong pambato ng administration ticket na Lakas Kampi, CMD. Natin may papatulong si Gilberto Gibo Teodoro Jr. Ako si Gilberto Gibo Teodoro, kandidato sa pagkapangulo. Magandang gabi, Mr. Teodoro. At kasama po natin ngayon si Malu Mangahas ng Philippine Center for Investigative Journalism. At isa rin po sa haligi ng GMA News and Public Affairs at Editor-in-Chief ng GMA News.tv, Howie Severino. Magandang gabi, Howie. Magkakaroon po tayo ng tatlong set of questions. Para sa unang set, easy question po ito. Mga tanong na may kaunahin po sa inyong personalidad. At bibigyan kayo bawat tanong ng 30 seconds para po makasagot doon sa bawat anak. So unahin ko na po yung tanong. Nakakalat, no? Yung ating mga kinikilalang bayani. Partikular, meron ka bang parang nakikita mo yung sarili mo na kagaya niya? Wala. Kaya nga naging bayani yan, kakaiba ang kanyang ugali at kakaiba ang kanyang ginawa. So, sa bawat bayani, medyo tayo mapupulot, pero wala akong nakikitang kapareho. May iniidolo ka? Marami naman tayong iniidolo, pero hindi isang tao. Katulad ni Gato Rizal. Yung tatang na lang niya na umuwi dito na alam niya may naharap siya na personal danger, nasa buhay niya, kapuri-puri. Si Andres Bonifacio naman, na naghimagsik talaga. Sino ang pinaka-idol mo ngayon sa buhay mo na buhay? Wala akong partikular na idol na buhay ngayon. Marami naman tayong mapupulot hawing na leksyon sa bawat tao. Katulad nung isang na-award namin na 7-year-old na bata na sinave niya yung pamilya niya nung wala ang kanyang mga magulang. Nagkalasag award yan. So, idolo natin siya. Si Efren Peña Florida, dun sa advocacy niya, naging Hero of the Year sa CNN. Marami din yung mga namatay dun sa Ondoy na nag-try to save others. Secretary, medyo formal at seryoso daw kayo. Patawanin nga namin kayo. May naaalala ba kayo sa inyong buhay na pinakamasaya at parang source ng greatest joy bilang tao? Well, ang pinakamasaya, nung araw na kinasal ako, at lalong sumaya nung nagkaroon kami ng anak. Meron pang ibang, personal ba yung dahilan ng joy ninyo? O meron pang limited to public service na source of joy? Kasi, bagamat ganito yung nakikita ng publiko sa akin, medyo happy-go-lucky din naman ako. Alam na mga kaklase ko yan. Sa UP na lang talaga ako nag-concentrate na seryoso. So maraming small vignettes kung kailan ako masaya. Different scenario sa iba't ibang mga okasyon. Parating nakikiliti tayo sa love story mo eh. Totoo ba na talagang dinasal mo yung mapapangasawa mo na kung hindi siya, may picture ka, di ba? Parang
dinala mo sa madre, na kung hindi siya, wag na lang, para Paano lumabas yan? Ha? Mukhang napakagaling na research team. Hindi, totoo yun. Di ba? Totoo yun. Kasi una, ang sabi nung hiningan ko ng tulong, pagdadasal namin na kung anong gusto ng Diyos sa'yo, yun. Kung sabi ko, kung hindi yan, ayaw ko na. So, tinasal mo talaga. Oo. Anong katangian na meron ka, pero ayaw mo? Manipis ang buhok. Dagdagan natin. Parang hindi ka nag-iisa yata. Parang, Nasasaktan si Arnold, Secretary. May mga pamamaraan, ha? Pwede na malutas. lahat na ng klase, kaso, puwera lang yung tanim, mahirap na. Oo. So, talagang parang yun ang, ano mo, parang, kung nabiyayaan tayo pare-pareho, no? Oo. Ibang epekto talaga sa lalaki kapag numinipis yan, alam mo? Parang tumatanda tayo bigla. Mr. Secretary, kayo ay only child. Ang anak nyo, only child din. Ano sa inyong childhood ang naka-impluensya sa iyo bilang magulang ng kapwa only child? Sa akin yung pinaka-tatay ko, ubod na konserbatibo. So hindi ka spoiled dahil Talaga. only child ka? Hindi ako talagang sadya niyang ginawa. Ngunit sa makalumang paraan. So, ang challenge ngayon, how do you translate that? Paano mo i-translate yan sa modern parenting? Na unang-una, bawal ang corporal punishment. Ang tatay ko nung araw, hindi naniniwala doon. Palagay ko, lahat naman ng tatay natin ganun nung araw. No? So hindi ka na mamalo? Ay, Bilang magulang? Hindi mo dapat gawin sa bata yun eh. So, isang challenge yun. Pangalawa, walang oras ang tatay ko para sa akin. No? Bagamat na fleeting ang aming pagkikita, stricto nga siya, baliktad yung ginagawa ko sa akin. Mr. Secretary, sabihin nila mga politiko mahilig sa mga brownie points, PR spins, political line. Medyo mangumpisal nga kayo sa amin. Nagsinungaling na ho ba kayo sa buhay ninyo? Baka pwede namang maibahagi. Nagsinungaling na ako kasi nung araw, kaso nahuli ako ng tatay ko. Nagtatago ako ng ninigarilyo noon, hindi niya ako pinapayagan. Nahuli niya ako at pinarusahan talaga ako. Mga malaking pagsisinungaling. Wala. Kung bilang gagawad ng gobyerno. Walang malusa. Iiwasan natin yung gano'n. Pero sa iba, nakita ninyong nagsisinungaling sila? Well, marami naman tayo na disiplina din sa departamento natin at nakikita naman natin may badges of fraud. Nga. So, pagsisinungaling na rin. So nagsisigarilyo ka pa rin? Hindi na. Ngayon? I stopped smoking 1 year and 8 months ago. Mahirap ba yung proseso na yun? Mahirap, pero dahil sa isang pustahan lang yun dun sa Campang Inaldo. Malaki po sila. Hindi, dangal lang pusta nun. Dangal. Uri at dagunal. Puri at dangal. Dahil ang pustahan namin, kapag hindi tumigil manigarilyo, may ibabansag sa'yo na palayaw na hindi kaaya-aya sa Pilipino. Binanggit mo na stricto yung father mo. Ito ba nakalikihan mo na may short temper ka daw sa staff mo na nabubulyawan o kahit pa paano napapagalitan? So kung may bagay kang gustong palitan, ito ba? Ma'am, paminsan-minsan, hindi naman ako yung katulad ng tatay ko, pag bumubulyaw, hindi nakangiti. Sa akin medyo nakangiti. May pitik lang, kaka. At ang ayaw ko yung professionalism sa trabaho at yung competence ng trabaho. Katulad ng wrong grammar, wrong spelling, medyo doon ako... Stricto. Paano yung magalit na medyo nakangiti? Bumubulyaw na nakasample na ako? Paano yun? Parang, let's say, Arnold. Arnold, medyo ulitin naman natin yan ng konti, ano? Medyo 3 beses na yan, Yun sa tatay ko, medyo may kalutungan ng konti pagka... Ano ang mga katangian na meron ng iba na ayaw mo? Medyo mahirap na sagutin na tanong, ano? Hindi ko talaga na-internalize, ano? Pero, palagi ko, yung marketing sabi nung iba, wala sa akin. Depende kasi sa background ko, abogado, hindi, medyo talagang likas na konserbatibo ka at saka medyo kinika ng konti. Pero yung marketing sabi ng iba, probably hindi naman sa ayaw ko, no? Pero meron sila, wala ako. Pero in terms of yung mga gusto mong kaibiganin,
Anong mga uring personality yun? Yung totoo lang. Yung totoo. Straight talker. Totoo. At hindi yung goody two-shoes image ba? Yung, Project lang. oo. Ano naman ang personalities na iniiwasan nyo? Yung goody two-shoes image na baka naman, di ba, holier than thou image na yung medyo hindi ko gusto. Mr. Secretary, matanong natin, meron na ba kayong pinakamahal na nabiling bagay o yung greatest extravagance? Kayo ba'y magarbong tao? Maluho. Magastos, maluho. Hindi ako magarbo. Lagi ko yung greatest, yung kotse ko lang, yung Volvo. And then, yung Magkano po halaga nun? 4 point something. Tinulungan ako ng nanay ko. Bakit importante sa inyo may ganung uring sasakyan? Hindi ba kayo kontento sa ordinaryong kotse? Dahil sa sitwasyon ko na naging defense secretary,